Isang magandang oras po muli sa inyo mga kasama kong nagkakape at nagbabalita. Mula po dito sa Radyo Pilipino UK sa London, United Kingdom. Ako po ang inyong kakape at kabalita. Ako po si Buddy Bernardino. Meron lamang po akong dalawang isyong nais pasadahan at ibahagi po sa inyo mga kaibigan. Salamat nga pala doon sa mga comments at reaction po ninyo sa mga content natin. Ano? Thank you very much. Ang dalawang issue po na ito, yung pagsisimula ng election period na nagsimula po kaninang 12:00 ng madaling araw, araw po ng Linggo, ngayon po, diyan sa Pilipinas, ano mga kaibigan, ano ho? At simula ngayong January 12, magsisimula na po yung pagpapatupad ng gun ban. Kasabay po naman ang pagpapakalat ng mga checkpoints. Kaugnay po naman ng May 2025 national at local elections na tatagal hanggang June 11, 2025. Pero bago ho tayo lumayo dyan mga kaibigan, nais ko rin sanang ibahagi at pasadahan natin ang tungkol naman sa loyalty. Loyalty sa mga taong nagluklok at tumulong sa mga kandidato para po manalo sa nakaraang mga eleksyon. Wala akong masamang tinapay sa mga pamilya Tulpo na alam naman ho natin, nangunguna sa lahat ng mga surveys, ano ho. Pero parang dumidistansya na rin sila sa sa mga pamilya Duterte. Alam naman natin, todo suporta si Pangulong Duterte nung siyang nasa posisyon sa pamilyang Tulpo, di ho ba? Binigyan nga ng posisyon yung kanilang ate sa Department of Tourism, pero nagkaroon lamang po ng issue at nagkaroon ng investigasyon dyan po sa Senado, mga kaibigan, and eventually, nawala itong si Wanda Tulfo dyan po naman sa Department of Tourism, mga kaibigan. Ano? At alam naman natin, yung dating journalist din, nagraradyo, yung bunso ng mga Tulfo, si Erwin, na siya ngayon yung party list representative ng ACT-CIS dyan po sa Kongreso, malapit din siya sa pamilya Duterte. Siya nga ho yung nag-host ng isang weekly program, if I'm not mistaken, ni dating Pangulong Duterte at dyan pa sila nagbo-broadcast sa Palasyo ng Malacanang, ano ho. At malaki din ang naitulong ng mga Duterte, hindi may pagkakaila. Para po siyempre, nung magdesisyon na pumalaot sa politika, yung isa pang Tulfo brother na broadcaster din, si Senador Raffy Tulfo, ano ho. Pero parang napapansin ng maraming tao, hindi lang ako, na parang dumidistansya ho sila sa mga Duterte ngayon, ano ho. Nabanggit niyo ho ba silang bumigkas man lang o may namutawi sa kanilang labi kahit isang single word para man lang may pagtanggol si BP Sara o ni dating Pangulong Duterte nung siya ay dumalo sa mga hearing sa Senado at dumalo din sa hearing dyan sa Kamara, mga kaibigan, kaugnay pa rin ng issue ng umano'y extrajudicial killing, kaugnay ng kanyang programa na War on Drugs noong siya pa ang Pangulo ng ating bansa. Wala tayong narinig ni anumang single word o sentence mula sa mga Tulfo kina pabor sa pamilya Duterte, kay dating Pangulo Duterte at kay BP Sara Duterte, ano. Wala. Samantalang sila po ay dikit sa mga Duterte nung nakaupo pa. Itong si ex-President Duterte, di ho ba? Ang ibig ko lamang kong tukuyin dito, mga kaibigan, pag loyalty ang pinag-uusapan, election din lang naman, malapit na. Hindi ko maipagpapalit sa pagka-loyal itong si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Robin Padilla na nag-number one. Although maraming issue kay Binoy Punoon, mga kaibigan, siyempre normal lamang yon. Populaan siya kung ano-anong nakikita sa mga ikinikilos niya habang nandoon sa Senado. Inaamin ko po, ako rin.
Nagkokomento ako ng negative noon, pero nitong mga bandang huli nakikita mo na hindi ho yun ang batayan. Oh, para makikita ang loyalty mo sa isang taong tumulong sa'yo para maluklok ka sa politika o maluklok ka sa isang posisyon na kinalalagyan mo ngayon. Humahanga ako kina Bato, kay Binoy, kay Bongo, mga naging senador, tinulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya iniwan. Hindi iniwan ang pamilya Duterte, hindi iniwan si BP Sara. Sila ang nagtatanggol, bumabalanse sa lahat ng mga issue na ibinabato at ikinukulapol sa pamilya Duterte, mga kaibigan. Yung mga tulpo, may kasabihan to mga kaibigan laging namumutawi sa labi ng mga politiko tuwing eleksyon na my loyalty to my party ends when my loyalty to the people begins. Mga ganun yung mga banat ng mga politikong politikong alakala mo totoo. Hindi naman nila pwedeng sabihin yung ngayon. Paano nila sasabihin na when my loyalty to the party ends, when my loyalty to the people begins, paano mo sasabihin na loyal ka sa mga Pilipino? Tumawid ka lang naman Tumawid ka from Duterte, tumawid ka kay Marcos. So paano mo sasabihin ang loyalty mo isa sa tao? Walang loyalty. Walang loyalty. Nangunguna pa naman sa mga survey, mga kaibigan. Yung mga politiko ba o magpupolitiko pa, nais magpolitiko, those people who want to throw their hats on politics, ngayon pa lamang nagpapakita na ng ganong ugali. Maari ho ba natin silang pagkatiwalaan? O, magiging loyal kaya sila sa taong bayan o loyal sila doon sa kanilang sariling kapakanan? Yun ho ang malaking tanong Ang laki ng tulong sa'yo ng pamilya mo noong nasa posisyon pa si dating Pangulong Duterte. Pero wala man lang akong narinig o napanood kahit isang kataga na ipagtanggol man lang ang dating Pangulo, ipagtanggol si BP Sara. Wala ho mga kaibigan kasi nakatawid na sila Kung sinong nakaupo niyan, dyan sila. Ganyan ang karamihang sakit ng mga politiko. Lalo na ho yung mga matatagal ng politiko, mga tradpol, trapo, traditional politicians. Hindi pa man nagsisimula, hindi pa man senador, trapo na. Pagkakatiwalaan ba natin yun, mga kaibigan? At kaugnay nga po, mga kaibigan, balikan ho natin yung issue ng pagsisimula po ng election period para magsilbing paalala rin para sa atin bawat isa na tanging ang mga pulis at sundalo lamang, mga kaibigan, ang pinapayagan na magdala ng armas. Subalit, kailangan lamang na naka-uniforme, may pangalan at nakasaad kung saan sila nakatalaga. Pinagbabawal din ang pagkuha sa mga pulis bilang mga escort o security. Nakakalat na rin, mga kaibigan, ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa kung saan ay paiiralin ang plain view doctrine. Pero nilinaw naman po nitong si COMELEC Chairman George Garcia, sa publiko para hindi mag-alala ang publiko na sumunod lamang at huwag katakutan ang checkpoints dahil sa seguridad ito para sa lahat. Yan lamang po, mga kaibigan. Kaya sa susunod na eleksyon, midterm election sa Mayo, piliin ho natin yung mga totoong politiko. Hindi yung mga patawid-tawid, hindi yung mga political butterflies, hindi yung mga hindi pa man kumakandidato, hindi pa naman nananalo, asal trapo na. Naku po, wag po nating piliin yun. Piliin natin yung mga loyal sa mga taong tumulong sa kanila para umangat at kung saan sila naroroon ngayon.
Salamat po mga kaibigan sa mga kakape at kabalita natin. Baka gusto nyo mag-subscribe sa channel natin. Isang subscription lang naman po. Maraming salamat po sa inyo. Stay safe mga kaibigan. Bye!